Magandang araw mga kabugtaw. Ang pamagat ng palabas natin ngayon ay Bang Bang Bang. Ito'y hiniram ko kay Miss Maharlika. Kung napanood niyo yung bago niyang show sa YouTube, sabi niya kahit siya naniniwala na malapit na raw yung Bang Bang Bang, no? Yung gera. Kaya lang, itong presidente natin ngayon, si BBM, nagtatapang-tapangan. Pero wala naman silang talagang talagang isinisalang yung bayan natin sa kaguluhan kahit yung mga kapitbayan natin, yung ASEAN nation ay nababahala na sa inaasal ni BBM. Kung si Sasurgando pa, yung ugali daw yung inaasal daw ni BBM, parang rich kid ba na nagtatapang-tapangan sa school kasi alam niya pag nagkabakbakan, hindi naman siya ang haharap sa kalaban, kundi ang driver niya, ang bodyguard niya, no? Ang tatay niya. Kaya lang, baka pag nangyari yan, i-abandon na din siya ng driver yan, ng mga bodyguard niya kasi spoiled brat siya kahit yung mga bodyguard niya inis sa kanya. At saka yung bodyguard niya, driver niya, may ugali na hindi maaasahan sa panahon ng sigalot. No? Bang bang bang, talagang sinasalang tayo. Pero wala namang ginagawa na ipaghanda talaga ang mga Pilipino. Ano bang ginagawa ng gobyerno sakaling magkagera? May contingency plan ba? May evacuation plan ba? Lalo na yung mga malalapit sa EDCA sites. Saan sila tatakbo? Anong kakainin nila? Anong iinumin nila? No? Sa Israel halimbawa, talagang may bomb shelter dyan na pag niraket sila ng mga Palestinian, alam na nilang gagawin kasi palagi sila nagdi-drill na tatakbo doon sa bomb shelter, doon sa ilalim ng lupa. At ang bomb shelter nila ay may mga provision na na pwedeng mag-last ng ilang buwan, no? Pagkain, tubig, gamot, no? Komunikasyon at iba pa. Pero dito wala. Lalo na isla tayo. Karamihan ng mga probinsya natin sa isla. Saan tayo tatakbo? Sa kabilang isla? Eh, ganoon din ang sitwasyon doon. Tapos pag maalon pa yung dagat, siguradong lubog, maraming mamamatay. Tulad ng mga refugee na tumatakas noon sa Syria via Greece, no? Tapos Turkey. Tumatawid sila sa dagat at maraming namamatay, maraming nalulunod kasi tumaob yung mga sasakyan pandagat nila. Walang contingency. Ang AFP, nagpa-survey lang. Pero handa ba ang AFP? Diyos ko, kulilat yung AFP natin. No? Nung consultant ako sa Committee National Defense, ang isang rekomendasyon ko doon is to develop a missile system. No? Kasi pag dinevelop natin ang Navy natin, ilang daan taon yun. Maliban sa hardware, siyempre ang doctrine, saka yung training pa, matagal yun. Kaya nga hindi natin na-develop ang Navy natin dahil din sa presensya ng mga US bases, sabi ng mga Amerikano, hindi na kailangan magkaroon kayo ng malakas na Navy kasi pag nagkagera, andito ng US Navy, no, para dependihan kayo, no, ipagtanggol kayo. Eh, noong 1960s, we almost went to war with Malaysia because of the Sabah dispute. Eh, they categorically denied assistance, kaya hindi talaga maasahan ang mga Amerikano. Ang Air Force natin, may joke nga na yung Air Force natin, puro lang air, pero walang force. No? Malakas ang ground force natin, pero pagdating sa equipment, lalo na sa doctrine, ako, Diyos ko, na napakakulelat ng ground forces natin. Yan ang ilalaban natin. Isang hakbang ng gobyerno ay pahintulutan magkaroon ng high-powered firearms sa mga civilian. Eh yung giyera ngayon, hindi naman conventional yan na barilan, na face-to-face. Ano mo yung high-powered firearms mo kalaban sa mga missiles, no? Uh, sa mga satellite technology, wala yan. Kahit yung Amerikano, yung naval fleet nila, useless yan kasi ang naval fleet nila nakadepende sa satellite nila eh. Kaya pinakita na ng China na kaya nilang tirahin, no, ng missile nila ang mga satellite. Eh kung wala ng satellite ang mga Amerikano, bulag yun. Kahit ano pa kamoderno yung Navy nila, bulag yun sa Pacific pag walang satellite.
Nagtatapang-tapangan mga gobyerno, sinasalang yung taong bayan sa giyera, pero wala naman silang contingency plan. No? Ang source ko kasi, sabi nila tatamaan talaga Northern Luzon, Palawan, Cebu. Kasi may EDCA dyan sa Mactan Air Base at saka Southern Mindanao kung saan may mga EDCA site. Kahit na hindi tatamaan yung mga walang EDCA site tulad halimbawa ng Bacolod, Iloilo, mga siyudad sa Bicol, sa Quezon Province, eh alam naman natin pag nagagyera yan, hinto ang lahat, hinto ang production. Maging mahirap ang pagkain. Ang mag-survive lang dyan yung mga magsasaka na marunong magtanim. Eh karamihan sa atin, wala, bumibili lang sa tindahan saka sa supermarket. Eh kahit yan, yung pag-transport ng goods, may hinto yan. Walang gasolina, walang kuryente. Run out pa nga lang, mahirap na. Ano pa, kaya pag nag-gera na at mahinto, gamot. Lalo na yung mga diabetic o yung mga nangailangan ng maintenance, no? Pag walang gamot. Ang Metro Manila, delikado yan, riot sigurado yan. Sa mga probinsya, pag nagtanim ka, mabubuhay ka pa. So kahit sa probinsya, ilan lang ba yung marunong magtanim? No? Kaya walang contingency plan. Anong gagawin ng tao? Saan sila kukuha ng pagkain, tubig, gamot? Saan sila tatakbo? Pag binomba na. At walang kalaban, ang kalaban nasa himpapawid. Nasa karagatan, hindi mag-landing yan. Hindi invasion na mangyayari, no? Kundi bakbakan lang yan dyan sa dagat. Eh, meanwhile, nagbabakbakan dyan, hindi makapasok yung mga supply, lalo na yung crudo. Kaya talagang tigil ang buhay sa Pilipinas. Masahol pa yan sa lockdown, no? Itong generasyon na ito ay nakaranas ng lockdown. Nung lockdown, may pagkain ka pang mabibili, may tubig ka pang mabibili, may internet pa, no? May kuryente pa nung lockdown. May pagyera, tigil lahat yan. No? Sinasalang ang bayan, sinasalang ang mga Pilipino na wala na namang plano. Nung nabanggit ko yun yung nakaraan, nung sa Australia si BBM, sabi niya nasa bingit na ng digmaan ang Pilipinas katulad ng pangalawang digmaan pandaigdig. Pagkatapos yan, yung sunod niya na travel, pumunta ng Prague para daw manghikayat ng mga investors. Kasasabi mo lang na yung bayan mo na nasa bingit ng gera tapos maghanap ka ng investor. Sinong siraulong investor ang mag-i-invest sa isang bansa na nasa bingit ng gera? No? Talagang bangag, talagang walang direksyon tong gobyernong ito. Eh ano bang magagawa natin dito? Kasi parang luto na ang mundo sa bang-bang-bang, no? Sa gera. Isang pag-asa nandito na hindi tayo madamay sa gera ng Amerikano. Kasi tama si Satsurgando kung if you're following her Facebook account, no, na hindi papatulan ng China itong panggagalaiti, itong agitation ng mga Amerikano gamit ang Pilipinas, gamit ang mga pro-US warmonger dito sa Pilipinas, tulad ni Tariela, tulad ni Hidarian, tulad ni Carpio. Si Darian nga galit sa ASEAN kasi hindi pinatulan ng ASEAN yung drama ng Pilipinas. Oo naman, no? Ano bang gagawin natin? Ano bang pag-asa natin na hindi matuloy ito? Kasi China nga hindi papatulan ang panggagaliti unless attack. Unless attack. Pag inatake yung China, yun, siyempre, self-defense. Lalaban yun. Pero itong panggagalaiti lang, pangungutya lang, hindi papatulan. Bakit hindi papatulan ng China? Eh, ang ganda-ganda ng ekonomiya nila ngayon. No? Ang giyera ay magastos. Pag pinatulan nila yan, they have to divert many of the resources to the war effort. Actually, kaya nga gusto ng Amerikano na magkagera, kasi gusto talaga nilang sirain ang ekonomiya ng ASEAN region. Kasi hindi matanggap ng Amerikano na naunahan na sila. Hindi matanggap ng Amerikano na we are now living in a multipolar world. No? Hindi na sila yung empire na tulad ng dati. Kahit internally sa ekonomiya nila, hirap sila. Ang dami nilang homeless, may problema sila sa healthcare. No? Kaya gusto nila magkagera kasi pag may gera, may pera.
Ang problema diyan, ang magkakapera diyan, hindi naman yung mga American people, kundi yung military industrial complex, yung mga kabal, no? Yung mga economic elites, no? Hindi naman yung ordinaryong mamamayan. Ang pag-asa na lang dito ay pag natanggal si BBM, no? Kailang medyo mahirap. Kasi kung tingnan mo, no, yung mga natanggal na presidente, si Marcos, si Erap, involved talaga ang Kano. Si Marcos kasi talagang inaawan niya na yung Kano noon at saka pumunta, naghanap siya ng alternative energy sources. Yung hydroelectric, wind, um, nuclear. Ayaw ng economic elite yan kasi gusto nila ang Pilipinas dependent pa rin sa crude oil import na kontrolado nila. Si Erap, ganun din. Involved din ang Kano kasi sinabihan na siya ng Kano na wag tirahin yung MILF. Alam naman natin, MILF, supported ng CIA yan tulad ng attack sa Russia. Ito nakakatakot kasi sinabi ng Russian Defense Minister na ISIS ang involved doon sa atake. Alam naman natin na ang ISIS ay nilikha at suportado ng CIA. Ang ISIS ay nilikha nung panahon ni Obama. Si Obama yung pumirma dyan na para likhain yung ISIS na yan. No? Kaya mukhang talagang malapit na yung bang. Pero crucial ang Pacific region kasi Europe, check, Ukraine, pero wala na. Susurrender na yung Ukraine kasi kahit yung Santo Papa, sinabihan na yung tuta ng Kano na si Zelensky na makipag-ayos ka na, sumurrender ka na. Ang Gaza, wala. Isolated na ang Israel at Amerikano sa world community of nations kasi marami na, lalo na sa Africa, marami na. Dinala na sila sa International Criminal Court, no? Para kasuhan ng genocide. Kahit sa Israel, sa Gaza, sa Palestinian war, makikita mo gaano kalupit mga Israeli at yan suportado ng Kano. No? It's a crime against humanity. Ganon kasama itong mga taong ito. No? At ngayon gusto naman nila ang Pilipinas ay madamay sa giyera. No? Ang pag-asa na lang dito, tulad ng sinasabi ko, ay matanggal si BBM. Pero paano kasi ang armed forces natin ay kontrolado ng Amerikano tulad ng pagtanggal ni Iraq. Ngayon pwede nang sabihin, there was a thing such as Oplan Jakarta. No? Parang Jakarta scenario na walang direct armed confrontation, kundi the Secretary of National Defense, the Chief of Staff, and the Major Service Commander will simply withdraw support from the Commander-in-Chief. Pero hindi madali yun kasi money was involved. No? Alam ko yun kasi kasama ako dun sa Oplan Jakarta. No? Ang triumvirate doon, si Bert Gonzales took care of the political component, si Vic Corpus took care of the military component, mistaya si Reyes, although na-turn back yan si Vic ata, no? Si Reyes is I think 61 plus 61, si Vic 62 or hindi is earlier ata hindi 61. Hindi 61, 69 ata si Reyes, no? Ganon si Vic Corpus, kaya lang na-turn back ata. At saka si Father Intengan, isang Jesuita who took care of the civil society component. Kaya nga yung kumpil noon, ang headquarters Ateneo, no? Naalala ko, kasali ako doon, isa ako sa mga kumbino ng kumpil. No? Doon kami sa Ateneo palagi nagmi-meeting. Tapos Manny was involved. It was financed by the Ayalas and Lucio Tan. Alam ni Erap to kasi nung nakakulong si Erap, lagi akong bumibisita sa kanya doon sa Tanhay. Si Lucio Tan kasi nakiusap kay Erap na wag na raw iakyat sa Supreme Court yung tax case niya. Wala, inakyat sa Supreme Court kaya nagalit. Mga Ayala naman, pagka panalo ni Erap, pinadala nila yung tao nila, si Rafi Alunan, para nakiusapan si Erap na i-approve yung water price increase. Sabi ni Erap, pasensya ka na nung kampanya, ang pangako ko, Erap para sa mahihirap Kaya nagalit din ang Ayala. No? At mga Chinese community noon sa Binondo kasi hinaharas sila ni Jinggoy Estrada noon. No? Kaya yun, sila yung nag-support. Money was involved. No?
Million-million yung mga natanggap. At saka nangyari yung EDSA 2 February but as early as October, no, may mga nag-commit na. Alam ko yun kasi ako mismo nakadalawang general ako noon, naka-recruit ako ng dalawang general noon na mag-withdraw ng support. So, ang isa doon naging chief of staff pa later on, no. Kano pa rin ang involved. Pero ngayon mahirap ang armed forces kasi ang armed forces natin kontrolado ng kano. Pero may information din ako na hati daw. Kasi may plano talagang tanggalin si Sara, medyo madugo yan kasi may mga membro ng armed forces na pro Sara, may mga membro ng armed forces na pro administrasyon. Alam na naman natin, pag nahati, madugo yan tulad yung nung nangyari noong 1989. Sana hindi tayo umantong dyan. Pero ang isang posibilidad dyan ay really pure people power. Kung milyon-milyon tao ang sumugod doon sa Malacanang, wala naman sila magagasit. Siyempre, marami mamamatay. Magpapaputok yung armed forces. Pero hindi naman nila kayang ubusin lahat ng mga tao. Kaya, yun. Or baka by the grace of God, ano? Baka ma-OD, ma-overdose. O pag nahulog uli sa Afghan, baka tuloy-tuloy na. I still have hope, no? Na hindi tayo madamay sa gera. Pero wala na, ibinenta na kasi ni BBM ang Pilipinas. Sabi nga ni Kado, dahil dun sa billions of dollars na frozen asset ng mga Marcos sa United States, no? Nakipag-deal siya. At saka siyempre sa Smartmatic na kontrolado din ng CIA. Kaya binenta na talaga ang Pilipinas sa mga Amerikano. Excuse me. At sinuportahan namin si BBM no kasi dahil sa pangako niyang ipagpatuloy yung independent foreign policy ni Duterte, no? Pero biglang bumaliktad, no? Dahil doon sa nakikipagdilya. Marami nagsasabi sa akin, pro BBM ka eh. Oh, sabi ko, pero we were deceived. Kaya ngayon, kinakalaban na namin. Hindi tulad ng mga yellow cards niyan na kahit blunder na, ilang mali-mali na si Pinoy noon. Pinagtatanggol pa rin. Kami hindi. Nung nakita namin na lumilihis si BBM sa mga pangako yan, inilalagay na sa kapahamakan ang Pilipinas, lalo na ang korupsyon. Dinig ko, si Tambi daw bumili ng 4 na bahay sa Forge Park. Isang bahay dyan, nagkakahalaga ng 2 bilyon. 4, siyempre, halos, siguro may 8 bilyon yun. Saan sa kumuha ng pera doon? No? Sabi ko nga na sana we build up a massive missile system, pero wala ng pera para dyan, ninakaw na. So anong gagawin natin? Sayang kasi ilang beses ko na sinabi na there's a ship of prosperity from the west to the east. Dito sana sa Asia ngayon. Kaya nga gustong sirain ng Amerikano ang ekonomiya dito dahil ayaw, hindi nila matanggap na kulelat na sila. At ang Pilipinas, ang leadership ay parang hindi lang para talagang siraulo kasi bangag na nilalagay sa panganib ang bansa, ang mga tao. Tapos ngayon, nakikita ka pa sa Facebook, no? Itong post na West Philippine Sea, atin ito. Sa tingin ko, ito ay height of ignorance. Kasi mga Pilipino nga, very opinionated but often wrong. No? 2 things, no? Number 1, West Philippine Sea, sinabi ko na yan noon, does not exist. It's only a product of the Executive Order 29 of Aquino. Kasi sabi ko nga, sa hindi pa nakapanood noon, kung gusto mong palitan yung pangalan na yan, sulatan mo yung International Hydrographic Society. At you may have to make the whole world agree to change the name of that sea, which South China Sea, which was named by the Spaniards during the 16th century. West Philippine Sea, at ito second. Nobody owns the sea. Walang nagmamay-ari ng karagatan. Dahil sa 16th century doctrine, which is still observed up to this day, that the sea is the common heritage of mankind. Wala nang mablayari dyan. Mga Pilipino sentimental tulad ng huli natin palabas na Cinderella complex. No? Parang kawawa naman inaapi ako, binubuli ako. No, akin to. Siguro man nagsasabi lang yan, may problema ng childhood.
no? Hindi sila napakain o naaruga na mabuti. That's why they become greedy. Akin, akin. No? Sayo, sayo. Parang ang joke sa buhol ba? Idya, idya. Aho, aho. Kanya-kanya, akin, akin. Akin to. Nobody owns the sea. No? Tapos, ito, ina-highlight na naman yung mga harassment. Dumaan ng helicopter, hanginan na. Harassment na daw. No? Tapos may nakita pa ako na yung supply ship na kinanyo ng tubig, nagwe-wave ng white flag, surrender daw. Tubig pa nga lang yan, surrender na kayo. Ano pa kaya kung talagang live ammunition niya, kung bala yan. Tapos may nakita pa ako na ang budget daw ng Coast Guard every year is mahigit 26 billion. Bakit nagrenta sila ng sira-sira at pugpugin na mga supply boat para mag-resupply doon sa laki ng budget nila para bagang sinadya na isang kanyula ng tubig, lulubog ang mga ito. Again, as I said, China will not attack unless attack. At hindi papatulan ng China itong agitation ng mga Amerikano gamit ang mga pro-US, mga kolonyal na mga Pilipino unless really attack. At sinabi ko nga, kahit magpalubog ng barko ang China, dyan hindi kaagad darating ang mga Amerikano para ipagtanggol ang Pilipinas. May napanood pa ako mga commanders sa mga officers sa Pacific Command that sabi nila the Philippines can always invoke the Mutual Defense Treaty. Nagsisinungaling sila. Kasi klaro sa Mutual Defense Treaty that it does not cover disputed areas. Number two, it will only take effect pag ang isang metropolitan area sa Pilipinas ay inatake. Kahit na magdidebate pa sila sa Congress nila whether the US will declare war against China or not. Habang nagdidebate sila doon, marami ng Pilipinong namamatay, marami ng Pilipino naghihirap kasi walang gamot, walang pagkain, walang tubig, walang kuryente, walang gasolina dito sa Pilipinas. Meanwhile, hindi naman masama kung maghanda tayo, kanya-kanya na to. Just make sure na may evacuation area kayo. Kung may mga kamag-anak kayo, may mga bukirin sila, may mga sakahan sila. Yan, kung okay lang sa kanila, doon muna kayo kung wala na kayo makain sa mga siyudad. Pero mahirap. Mahirap, halimbawa, palabas ng Metro Manila. May mga rural areas dyan, Laguna, Quezon, Nueva Ecija. Lakad talaga siguro yan. At yun, kung may makuha kayong pagkain. Swerte lang yun sa mga isla, no? Kaya lang, karamihan ngayon hindi naman marunong magtanim. Tulad halimbawa sa Negros, nako, ang karamihan dyan, tubo. Yanin mo yung tubo. Konti lang yung palayan dyan. Sa Oriental, medyo ganun din. Sa Cebu, mais, medyo hindi magandang, hindi mabuti ang lupa sa Cebu, hindi siya ganun ka-fertile. Swerte lang siguro, taga Mindanao. Pero may plano si Duterte mag-separate, pero wala, too late na, matagal yan. At parating na yung Tiempo de Peligro ng Bang Bang Bang. Kaya meanwhile, ito lang yung suggestion ko, make your own contingency plan. Magkaroon kayo ng mga bag-out bag, no? Na may basic, bigas, tubig, dilata, gamot, namang maintenance. Hindi ka naman makapag-imbak kung wala kang pera. Kailangan rin ng pera para makapag-imbak ng mga supply nyo sakali magkagera. At may nakapagsabi sa akin that April 9 to May 1 will be crucial dates. Hindi sinabi kung ano mangyari. Pero basta sabi niya lang, abangan mo, April 9 to May 1. Baka may mangyari. Ang alam ko, wala akong alam kung ano, hindi rin sinabi kung ano. Ang alam ko lang, di ba, April 9 to May 8. April 9, araw ng kagitingan, May 1, Labor Day. Ang alam ko lang, sa April 8, nagkaroon ng solar eclipse. Baka isang ano yan, tawag dito, that might be a sign, isang omen, no, sa mga mangyari sa susunod na araw. Sa susunod na linggo, Abril na, so abangan natin mga kabugtaw kung ano mangyari in these crucial dates, April 9 to May 1. At April 8, siyempre,
solar eclipse. Maraming salamat mga kabugtaw, hanggang sa susunod.